ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Maraming kwento tungkol sa pamana. May mana na hindi inaasahan at may manang pinag-aawayan. Ang tanging magdedesisyon para sa isang pamana ay ang pinamanahan o gusto. Dear Papa Dudut, ang kwento ko po ay nangyari 3 taon na ang nakakalipas. Ako po si Rihanna, sa kasalukuyan ay 33 taong gulang na. Nasa 19 na taon pa lamang ako noong makapagtapos po ako ng kursong Business Management. Pagka-graduate ko ay nakapagtrabaho sa isang kumpanya. Sa halos 8 taong kong pagtatrabaho sa kumpanya, ay naging maganda ang itinakbo ng buhay ko. Nasanay na ako sa ginagawa ko at masaya ako. Pero nang dumating po ang pandemya noong taong 2021 ay nagkaproblema na sa pinansyal ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ko at kailangan nilang magtipid. Nagbawas ng empleyado at isa po ako sa mga na-retrench dahil nga po sa problema ng kumpanya ay hindi gaanong kalaki ang nakuha kong separation pay. Pero masasabi ko na pwede ng pangbala habang nagpapalipas ng pandemya at bago makahanap ng bagong trabaho. Kasama ko na lang po sa bahay ang aking nanay na si Daria. Saktong 60 taon na siya noong natanggal ako sa trabaho. Hindi naman po umaasa sa akin ng nanay ko dahil may sarili po siyang trabaho. Kung trabaho man pong matatawag ang ginagawa niya. Isa po siyang manghuhula at bata pa ako ay nanghuhula na siya. Siguro po ay nasa 2nd year high school ako noong huli akong makapunta sa pwesto niya na isang maliit na lugar na malayo sa bahay namin. Isang lugar na halos kasya lang ang isang king size na kama. May dibisyon na parang kusina at banyo. Ang likod nito at ang harap ay isang mesa at 3 silya kung saan siya nanguhula. Mula po noong 2nd year high school ako ay hindi na ako pumuntang muli sa pwesto ni nanay. Okay naman po kami, may sarili akong pinagkakabalahan at ganon din si nanay. Pero Papa Dudut, noong nawalan ako ng trabaho ay doon ako sinimulang kulitin ng nanay ko. Anak, kain na! Good morning, Nay! Kumain ka na tapos magbihis ka. Bakit po? Pupunta tayo sa pwesto ko. Ay, bakit po? Anong bakit? Para mag-obserba ka. Nay, sa liit ng pwesto nyo, anong oobserbahan ko ron? Hindi naman yung pwesto ang oobserbahan mo. Ako! Kayo? Oo! Para makita mo kung paano manghula. Nay, sa mga exam ko dati, pag hindi ko alam, nanguhula na lang ho ako ng sagot. Kaya alam ko na ho kung paano manghula. Dumali na naman ang pagkapilosopo mo, ano? Alam mo naman na iba ang panghuhula ng mga bagay na magaganap. Nay, alam nyo namang ayoko niyan. Bakit ba ayaw mong pumunta ron? Basta ayoko, Nay. O edi sige, maghanap tayo ng ibang lugar na gusto mo. At yon ang magiging pwesto mo para may branch na tayo. Nay, hindi lang ho yung pwesto nyo ang ayoko. Pati yung sinasabi nyo na kailangan ko kayong obserbahan para manghula na rin ako. Anak, alalahanin mo. Bago ka nagkatrabaho, ang panghuhula ang tumulong sa atin para makapagtapos ka. Alam ko po yun, Nay. Kaya subukan mo na, anak. Wala ka namang trabaho ngayon eh. Sige, Nay. Ipaalala nyo pa. Nadidepress na nga ako eh. Sinasabi ko lang kasi yun naman ang totoo. Naghahanap naman po ako ng trabaho. Ay wala naman akong sinasabing hindi ka naghahanap.
At hindi ko isinusumbat kung nandito ka lang sa bahay. Ang gusto ko lang ay maipasa sa iyo ang karunungan ko sa panghuhula. Nay, hindi ho na ipapasa yan. Nasa tao yan kung gusto niya o ayaw niya. Anak, minana ko ito sa lola mo. Kaya ikaw naman ang tagapagmana ko. Bakit kasi naghiwalay pa kayo ni tatay eh? O anong kinalaman nung walang hiyang yun sa usapan natin? Eh kasi kung di kayo naghiwalay, di sana may isa pa akong kapatid. Ang labo mo, anak ka. Ano ba yung sinasabi mo? Kung may kapatid pa ako, eh di sana siyang hinihila nyo para pamanahan ng panghuhula nyo. Anak, may kapatid ka o wala? Nananalaytay sa dugo natin ang panghuhula. Ewan ko, Nay, ha? Mas naniniwala pa ako na naipapasa ang pagiging aswang kesa sa panghuhula. Ay, ano yan? Mas gusto mong maging aswang ako kaysa manghuhula? Nay, hindi yun ang punto ko. Kung lahing aswang lang din ang sinasabi mo, lahi yun ang tatay mo. Ano po? Ang tatay mo, lahing aswang. Seryoso ka ba, Nay? Oo, no? Kita mo, ang daming babaeng inaswang nung unggoy na yon. Nay, patawarin mo na nga si tatay na nananahimik na yung tao eh. Ay nako, kung hindi pa nga namatay, hindi pa mananahimik. Malay ba natin kung ilan ang kapatid mo sa labas? Naku, Nay, kung meron, hahanapin ko talaga. Para sa kanila mo na gawin yung sinasabi mong pagpapasa ng panghuhula. Baliw, hindi pwede. Dugo sila ng tatay mo. Ikaw ang kadugo ko. Nay, ayoko talaga maging manghuhula. Subukan mo lang, anak. Ayoko nga, Nay. Ay, malay mo, magustuhan mo na rin. Hindi mangyayari yun, Nay. Malabo, malayo. Bakit yung trabaho mo dati? Napilitan ka lang namang mag-apply at magtrabaho doon ah. Pero habang tumatagal, gusto mo na at masaya ka na. Iba naman yun. Pareho lang yon. Nasa iyo naman ang ikaliligaya mo. Nay, kumain na nga lang tayo. Eh okay, tapos magbihis ka na. Ang kulit naman ni nanay, oh. Bakit? Ayoko nga pong sumama dun sa pwesto nyo. Ay sinabi ko nang sasama kita. Magsisinungaling ka pa, Nay, eh. Kakasabi mo lang kanina na pagkakain ko magbihis na ako. Oo, ay bakit buong araw ka bang nakapantulog? Kakainis ka naman, Nay. Papadudot mula nang mawalan ako ng trabaho ay araw-araw akong kinukulit ni nanay na sumama sa kanya at mag-obserba. Pero ayaw ko. Hindi niya ako pinipilit para makatulong dahil wala nga akong trabaho. Pinipilit niya ako dahil daw para hindi na ako malungkot. Sa totoo lang, ang tagal kong dinala yung lungkot noong matanggal ako sa trabaho, Papadudot. Gusto akong pasayahin ni nanay pero alam ko din na sa likod noon ay gusto niyang ipilit sa akin na maging manghuhula din na gaya niya. Pero hindi ko talaga gusto, Papadudot. Sa totoo lang ay wala akong alam at wala din akong kakilala sa pwesto ni nanay. Tsikadora ang nanay ko na hindi ko po namana. Kilala siya ng lahat ng mga tao sa paligid ng pwesto niya. Kilala rin siya ng mga customers niya na nagpapahula. Pero mas kilala niya ang lahat ng mga nagpapahula sa kanya na parang mga matatalik niyang kaibigan. Isa nga po sa mga masugid na nagpapahula kay nanay ay si Warren. 40 taong gulang na siya noon. Si Warren ay matatawag na isang hopeless romantic. Palaging bigo sa pag-ibig. Pero hindi siya nawawala ng pag-asa dahil naniniwala siya sa paulit-ulit na hula sa kanya ni nanay. Oy Warren! Ikaw pala, ituloy ka! Madam Daria naman. Ah, bakit? Maang-maangan kayo eh. Alam nyo naman na nandito ako lagi tuwing Huwebes ng ganitong oras. Kasi yun ang sabi mo sa akin. Naswerte ako magpahula pag Huwebes ng alas 9 ng umaga. Alam ko naman yun. Pero syempre, maganda pa din yung gulat-gulatan, di ba? Oo nga. Kaya ako nawiwiling pumunta dito kasi may libreng jokes. Talaga bang nawiwili kang pumunta rito? Oo naman, madam. Kung nawiwili ka, bakit isang beses lang sa isang linggo ka magpunta? Ikaw kasi may sabi na Huwebes lang ang swerte ko. Oo, Huwebes ang swerteng araw na magpahula ka. Pero maganda din na magpahula sa malas na araw mo. Ha? Bakit? Para maitaboy natin ang malas.
Ah, talaga ba? Anong araw ho ba ang malas na araw ko? Tuwing Martes. Sige, makakaasa kayo na mula sa susunod na linggo, andito ako ng Martes at Huwebes. Ayan. Anong maipaglilingkod ko sa'yo ngayon? Magpapalinis ng kuko. Ano? Joke lang. Kayo naman kasi, alam niyo naman ang pakay ko. Siyempre, nandito ako para magpahula. Ang ibig kong sabihin, may mga dapat ba akong malaman? May mga partikular ka bang gusto mong malaman? Siyempre, yun pa rin. Love life. May iba pa ba? 10 taon na, yan pa din ang gusto mong malaman. 10 taon na nga po, hindi pa din nagkakatotoong hula niyo. Ganun talaga. Ang kapalaran, hindi natin malalaman kung kailan darating. Hindi mo siya mapipilit na mapadali. Naniniwala naman ako. Kaya nga lagi ako bumabalik sa inyo eh. Salamat naman. Kasi pag kinontra mo, baka maudlot pa ang love life mo. O baka hindi na mangyari. Naku, wala akong kinukontra. Ay mabuti. Akin ang palad mo. Ano ang nakikita nyo? Kaaabot mo lang ng palad mo Sandali naman. Sorry. Nakikita kong masaya ka. Ha? Medyo hindi. Alam ko. Nakikita ko na masaya ka pero may balakid. Balakid? Ano balakid dyan? Masyado kang maraming iniisip. Ha? Parang wala naman. Dati. Isip ka ng isip dati. Kaya naaapektuhan ngayon ang kinabukasan mo. Anong kinalaman nun sa love life ko? Wala. Walang kinalaman? Wala kang love life. Aray naman. Huwag ka mag-alala. Nakikita ko naman na malapit na siyang dumating. Pero may hindi muna magandang mangyayari sa inyo. Parang hindi kayo magkakasundo. Pero dahil sa isang tao, maaayos niyo ang lahat. Kaya magiging masaya kayo at magsasama ng matagal. Kailan yan? Matagal pa. Di bale, basta mangyayari, kaya ko maghintay. Yan ang dapat. Dapat hindi ka nawawalan ng pag-asa. Lagi akong positibo. Ay, very good. Teka, may nakikita ako. Mapula. Anong mapula yan? Dugo? Hindi ko alam. Pero magulo. Tapos tatahimik. Tapos Tapos ano ho? magulo pa sa ngayon. Siguro liliwanag ito sa pagbabalik mo sa Huwebes. Akala ko ba babalik ako ng Martes? Ay, huwag kang atat. Huwebes ang love life mo. Yung Martes, pagtataboy ng malas yon. Ah, okay ho. Nakakasabik naman ang araw ng Huwebes. May nakikita pa ba kayo? Marami. Ha? Hindi ito mga nasa paligid ko ang tinatanong ko kung nakikita nyo. Ang ibig ko sabihin, kung may nakikita pa kayong progreso sa darating kong love life. Basta huwag ka lang mawala ng pag-asa. Hintay ka lang at magbubunga ang matagal na paghihintay mo. Ay, salamat naman. Parang tumatanda na kasi ako sa kakahintay sa kanya. Kalabaw lang ang tumatanda. Pero hindi ako kalabaw, ha? Ano? Ah! Ganyan nga. Dapat masaya para makahila ng positibong enerhiya at magmanifesto ang mga gusto mo. Oo, salamat. Gumana naman ang pakiramdam ko. Basta, balik ka lang ng Martes, ha? Huwebes at saka Sabado. Akala ko Martes at Huwebes lang. Yung Sabado kung gusto mo lang naman. Ah, okay. Sige, salamat. Ito ang bayad. Shh! Hindi bayad yan. Donation. Ay, oo nga pala. Ito na ang donation ko. Ay, huwag mo iabot sa akin. Ihulog mo sa donation box. Papadudot na laman ko na walang palya si Warren sa pagdalaw kay nanay para magpahula. Kahit walang positibo sa hula sa kanya na paulit-ulit lang naman, ay wala din naman siyang pakialam. Basta ang gusto niya ay madinig ang magandang hula na malapit na niyang mahanap ang taong nagmamahal sa kanya ng walang panghuhusga. Si nanay naman na alam na yun lang ang gusto ni Warren ay parang lumalabas tuloy na nang uutulang. Lagi niyang sinasabi na mangyayari yon sa pamamagitan ng pagmamanifest at siya ang nag-iinganyo ng pangarap ni Warren sa pamamagitan ng paniniwala na darating ang love life nito. Sabi nga magkakatotoo ang isang bagay pag palagi mong iniisip at sinasabi. Ewan kay nanay, alam niya na hindi ako naniniwala sa hula ay kinekwento pa sa akin ang ginagawa niya kay Warren.
Nakakatawa mang isipin, Papa Dudut, na ang nanay ko ay ang manghuhula. Pero ako ay hindi naniniwala sa hula. Dahil nga doon, kaya naman si nanay ay walang humpay sa pag-iengganyo sa akin. Yakapin ko daw ang katotohanan na nasa lahi namin ang maging manghuhula, na lalo kong kinainis. Pero ayaw kong masaktan si nanay. Hula pa nga niya na darating daw ang araw na maniniwala din ako. Pero sa hindi daw magandang pangyayari ko, mapipilit na matanggap. Hindi maganda ang sinabing yon ni nanay, pero hula lang naman yon. Isa pa ay hindi nga po ako naniniwala sa hula. May nadagdag pang dahilan si nanay para pilitin ako na ikina-stress ko. Pero pinipilit kong labanan para huwag akong bumigay, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil nga po sa pagkakaalis ko sa trabaho noon, ay mas nadagdagan pa ang dahilan ni nanay para mamilit na kesa daw nagmumukmuk ako ay tanggapin ko na ang panghuhula. Pero hindi talaga niya ako mapilit. Dagdag stress pa ang pamimilit ni nanay ay ang katotohanan na paubos na ang ipon ko sa tagal na walang trabaho. Papa Dudut, alam mo yung pakiramdam na hindi ka na makapili pa at may pagkakataon na hindi ka na mapakali kung ano ang gagawin. Nagkaka-anxiety na ako, tapos ay mape-pressure ka pa sa pangungulit. Naiinis na talaga ako sa pamimilit ni nanay ng mga panahon na yon. Pinipilit kong huwag na lamang pansinin at mag-concentrate na lamang sa paghahanap ng trabaho. Yung buong maghapon ang oras ko para maghanap ng trabaho sa kahit na anong paraan sa social media, sa pagdi-DM sa mga kakilala na baka matulungan ako. Nag-iikot din ako paminsan-minsan at nagpupunta sa mga meeting na naiseset ko para sa application. Pero ang swerte ko ata ay parang isang tupa na ubod ng ilap. Yun ang stress ng maghapon ko. Pero ang stress ng umaga at gabi ko kay nanay ay iba pa. Mahal ko si nanay, Papa Dudut, pero sa sitwasyon ko ay napakahirap na hindi sumama ang loob sa kanya. Sabi nga, ang PC ay nauubos. Minsan kahit gaano katatag ay bumibigay din. Yun na nga ang mangyayari sa akin, Papa Dudut. Oh, nandiyan ka na pala. Anong oras na, Nay? Bakit ngayon lang kayo? Ay, ang daming nagpahula. Alam mo naman pag Biyernes. Hanggang alas 8? Ito naman, syempre tapos na ako ng alas 7. Bumiyahe pa ako kaya alas 8 na ako nakarating. Pinapagod niyo yung sarili niyo eh. Eh ano bang pinapagod? Itong panguhula nga ang nagpapalakas sa akin. Okay, sabi niyo eh. Sandali, magluluto ako. O eto, bumili ako ng manok. Nakaluto na po ako. Ay paano? Wala namang laman ng frigidaire natin ah. Nay naman, syempre bumili ako. Ay saan ka kumuha ng pera? Nang hold up po ako. Huwag kang magbiro ng ganyan. Kasi naman na yung tanong nyo. Syempre may pera naman ako na pambili. May pera ka pa. Eh di ba halos wala ka ng pera kasi ang tagal mo nang walang trabaho? Nay, nag-aalala ba kayo o nagpaparinig? Kita mo ito. Syempre ikaw ang iniisip ko. May pera po ako, Nay. O yun nga, baka maubos na. Nay naman eh. Naghahanap na nga po ako ng trabaho. Ay huwag ka magalit. Ang ibig ko lang sabihin, mauubos na ang ipon mo. Importante ang may nakatago kang pera. Mababawi ko pa naman yun. Ay paano nga? Eh ang ilap ng swerte sa'yo. Sinasabi nyo ba na malas ako? Ano ka ba? Hindi, wala akong sinasabing ganon. Kasasabi nyo lang eh. Anak, masyado ka na atang nagiging sensitibo. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Pinipressure mo ang sarili mo sa paghahanap ng trabaho. Ano bang hula nyo? Kailan po ba ako magkakatrabaho? May naghihintay na sa'yo, ayaw mo lang harapin. Nay, panguhula na naman ba? Anak, subukan mo lang. Ayoko nga, Nay. Ay bakit ba?
Ano bang meron sa panghuhula at ayaw mo? Nay, bata pa ako nasabi ko na po yung dahilan. Anong dahilan? Hindi nga po ako naniniwala sa hula. Yun na yung dahilan? Ano pa po bang gusto niyong dahilan? Naku anak, mabuti pa kumain na tayo para makapagpahinga ka na. Pagod ka lang. Malamang maghapon ka na namang nag-isip. Mas nakakapagod po yung araw-araw kang pilitin. Pilitin? Nay naman, tapos kunyari hindi niyo alam. Anong pilitin? Sinong namimilit? Nay, alam niyo yung sinasabi ko. Ano ba yung sinasabi mo? Yung panghuhula? Kita niyo, alam niyo? Naghihintay na naman kasi kayo ng pagkakataon na pressurein na naman ako eh. Anak, nape-pressure ka ba sa akin? Sinasabi ko lang naman sa'yo. Araw-araw kong pinapaalala kasi baka isang araw pagising mo, gusto mo na pala. Ayoko nga po, Nay. Siya, hindi kita pipilitin. Kumain na tayo. Bukas na lang natin pag-usapan yan at pareho tayong pagod. Bukas pag-usapan? Ibig sabihin sa haba ng usapan natin ngayon, kukulitin niyo pa rin ako bukas? Pasensya na kung nakukulitan ka sa akin. Gusto ko lang namang magustuhan mo ang ginagawa ko. Nay, kung gusto ko po, dapat noon pa. Kung gusto niyo po yan, kayo na pong bahala. Pero huwag niyo pong ipilit sa akin yung gusto niyo. Anak, bakit ka naman nagsasalita ng ganyan? Pagod na kasi ako, Nay. Ay, bakit ka umiiyak? Pasensya ka na. O, likat kumain na tayo. Kayo na lang po. Hindi ka pa kumakain. Busog pa po ako. Paanong busog? Hinintay mo nga ako eh. Halika na. Nawala na po ako ng gana. Anak, ano bang nangyayari sa'yo? Halika na. Kalimutan mo ng pinag-usapan natin ngayon. Kalimutan ngayon, pero uulit na naman yan bukas. Nay, hindi ba kayo nagigilty? Bakit ba ho kayo nanloloko ng tao? Ginagawa niyo yung racket yung damdamin ng ibang tao eh. Ano? Ganun naman pala yung... Nay! Papadudot biglang bumagsak si nanay, itinakbo ko po siya sa ospital na mild stroke po siya. Hindi ko naman po gustong mangyari yon at nagsisisi na po ako sa mga nasabi ko. Dahil nga po sa pagod ay bigla ako nawala ng pasensya sa pamimilit ni nanay. Papadudot, mahal na mahal ko si nanay, yun lang naman po ang kinakainis ko. Yung pamimilit niya na ako daw ang tagapagmana ng panghuhula niya. Mali ang sinabi ko na niloloko niya lamang ang mga tao kasi nasa tao naman yon kung maniniwala sila o hindi. Si nanay naman ay sinasabi lang ang nararamdaman niya. Papadudot, ayoko pong sabihin na huwad o totoo ang nanay ko. Kasi unang-una po dahil nga sa hindi naman ako nagpupunta doon sa lugar kung saan siya nanghuhula. Hindi ko nakikita ang panghuhula niya. Hindi ko talaga alam kung may katotohanan na marunong nga ba siyang manghula. Pangalawa, may mga nagpapanggap lang po kasi na manghuhula. Hindi ko po sinasabi na lahat pero may ganun po talaga. Ang pakay lang ay rakete ng mga tao. Sila po ang mga nasa isip ko noon at ewan ko nga po kung bakit pati si nanay ay nasabihan ko ng nanloloko. Salamat na lang po at hindi malalang nangyari kay nanay, sobrang guilty po ako sa mga nangyari. Nadagdagan po ang mga iniisip ko. Pero sinantabi ko muna ang ibang gumugulo sa akin at itinuon ko ang atensyon kay nanay. Pinauwi na kami ng doktor matapos siyang obserbahan hanggang kinabukasan. Hindi po ako naghanap ng trabaho noong kinabukasan at lahat ng oras ko ay ibinigay ko kay nanay. Si nanay naman ay hindi din nagpunta sa pwesto niya para manghula dahil kahit magpumilit siyang umalis ay hindi ko po talaga siya papayagan. Nagsorry ako sa kanya at nagsorry din si nanay sa akin. Ipinangako niya na hindi na ako kukulitin o tatanungin tungkol sa panghuhula. Buong weekend kong binantayan si nanay hanggang mag-Lunes ay hindi ko talaga siya iniwanan. Nakakakilos na siya pero sinasabihan ko na magpahinga muna para bumalik ang lakas niya. May nakaschedule akong meeting ng Martes, alam ni nanay yon. Kaya siya pa ang nagpaalala sa akin. Sabi ko ay hindi na lamang ako pupunta sa meeting dahil babantayan ko siya. Pero pinilit niya ako na puntahan ko daw
dahil alam niya na ang tagal kong hinintay ang araw na yon. Kahit ayaw kong umalis ay pinilit talaga ako ni Nanay Papa Dudut, kaya pinuntahan ko na lamang din para din po hindi siya ma-stress ng kakapilit sa akin. Papunta sa meeting ay sinubukan ko munang alisin ang ibang iniisip ko. Ayaw ko naman kasing masayang lang ang pagpunta ko kung darating akong hindi handa, physical man o emosyonal. Ang hindi ko alam, may plano pala si Nanay. Warren! Madam Daria, akala ko sarado kayo eh. Naku, pasensya ka na. Late na ako nakarating. Ayos lang, Kanina ka pa ba? mga 10 minuto. Naku, pasensya ka na. Halika, pumasok na muna tayo. Buksan ko lang tong pinto sandali. Oy, halika. Tuloy ka. Salamat. Ako palang unang magpapahula. Oo. Buti, hindi ka umalis agad nung makita mong sarado tong pwesto. Nagbakasakali lang ako. Alam ko darating kayo. Talaga? Aba, magaling ka din palang manghula eh. Oo nga no? Teka, mauupo na ako dito. Ano ba ang gusto mong malaman? As usual. Love life? May iba pa ba? Ay, oo nga naman. Teka, bakit pala ngayon lang kayo? Hindi ka naman iba sa akin. Kaya aaminin ko na. Parang seryoso yan ah. Kasi parang iba din ang kilos nyo ngayon eh. Talaga ba? Oo, parang may kakaiba sa inyo. Alam mo, natatakot na ako sa'yo. Bakit to? Kasi pati pakiramdam ko, nahuhulaan mo na din eh. Kayo talaga? May nararamdaman ho kayo? Na mild stroke ako nung Biyernes ng gabi. Naku, bakit kayo nandito? Dapat nagpapahinga kayo. Okay na ako. Mabuti pa, hindi na muna ako magpapahula ngayon para hindi kayo ma-stress. Tara, hatid ko na kayo sa inyo. Ano ka ba? Okay lang ako. Huwag ka mag-alala. Libre ang hula ko sa'yo ngayon. Hindi naman yung donation ang iniisip ko, yung kalusugan nyo. Okay na nga ako. Maupo ka na lang riyan at eto na. Lumabas na ang prediction ko. Sige na nga po. Malapit na malapit mo nang makilala ang babaeng mamahalin mo at magmamahal sa'yo. Hindi magiging maganda ang unang pagkikita ninyo, pero maayos din paglipas. May mga lugar na magkakasalisi kayo, pero kailangan hayaan mo lang yun kasi may itinakdang araw para magkita kayo. Wow, ang sarap naman pakinggan yan. Maganda at malakas kasi ang enerhiya ng vibration sa akin. Kaya kitang-kita ko ng maliwanag ang hinaharap mo. Salamat. O paano, hatid ko na kayo? Ay ano ka ba? Kadarating ko lang pa uuwiin mo na ako. Hanggang 3:00 lang naman ako dito sa pwesto ngayon. Teka, nakakakita na naman ako ng pula. Pero wala akong mabasa kung ano yon. Okay lang o, huwag nyo na munang pilitin, baka makasama sa inyo. Naku, ikaw talaga. O siya, sige na at baka may pupuntahan ka pa. Sigurado kayo? Oo nga, ay sige na hayo na. Yung donation ho. Ay exempted nga ang donation sa ngayon, di ba? Sige, salamat ho. Alis na ako. Mag-iingat kayo ha. May mag-iingat ka rin. Sige ho. Ay, 2 araw lang akong hindi nakapunta dito. Parang miss na miss ko na ang lugar na ito ah. Nay! O anak, bakit nandito ka na? Kayo ang bakit nandito? Ang sabi ko magpahinga kayo, di ba? Kaya ayoko talagang umalis eh. Anak, kailangan kong pumunta dito. Bakit po? Kung may kukunin pala kayo dito, di sana inuutos nyo na lang sa akin. Ay, kailangan ko lang pumunta kasi may mga taong pupunta ngayon. Nay, ano ba naman yan? Dapat nagpapahinga kayo eh. Masaya akong nandito ka. Ako po ang hindi masayang nandito kayo. Tara na sa bahay, Nay. Uwi na tayo. Mauna ka na. Uuwi ako ng 3:00. Nay naman, huwag na nga kayo makulit. Mapapagod kayo niyan eh. Anak, may responsibilidad ako.
Kaya kailangan kong tumigil dito. Nay naman! Mauna ka na. O sige, Nay. Umuwi ka na ngayon at magpahinga. Pangako, bukas ako ang tatao dito. Ha? Manghuhula ka? Opo, basta magpahinga lang kayo. Ay sige. Sige anak. Tara na, uwi na tayo. Halika na. Ano bang hinihintay mo riyan? Papa Dudut, ewan ko kung anong parang may gumamot kay nanay kasi parang nanumbalik ang sigla niya na parang walang nangyari. Kitang-kita ko ang saya niya at ang bawat sabihin ko sa kanya ay sinusunod niya. Pero noong mag-aalas 12 ng tanghali, sabi niya, pagdating daw ng alas 3 ng hapon ay kailangan niya daw sambitin ang ritual para maipasa sa akin ang panguhula. Sumang-ayon na lamang ako para lang maging relax na si nanay. Kung si nanay sumusunod sa bawat sabihin ko dahil masaya siya sa naging desisyon ko, ako naman ay sumusunod din sa bawat sabihin ni nanay para lamang hindi siya mag-alala at mabilis siyang gumaling. Dumating ang alas 3 ng hapon at hindi ako nagpakita ng pangongontra sa gusto ni nanay. Nagritual siya. Tahimik lamang ako. Naramdaman niya kapag parang kumukontra ang isipan ko at hindi ko po alam kung paano niya nalalaman. Pero alam niya. Kaya pinilit kong huwag mag-isip ng kung ano para lamang matapos ang ritual ng pagpapasa. Nang matapos nga ang ritual ay parang wala lang. Parang wala naman akong naramdaman. Pero hindi ko ipinakita kay nanay na parang hindi ako naniniwala. Basta ang gusto ko lang ay gumaling na si nanay. Ang akala ko ay okay na. Pero napansin ko na hinang-hina si nanay. Parang mas nakasama pa ang pagpayag ko na gawin niya ang nasabing ritual. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naaligaga na naman ako nang makita kong hindi maganda ang pakiramdam ni nanay, Papa Dudut. Sabi ko ay pupunta kami sa ospital pero sabi ni nanay ay bigyan lang siya ng 5 minuto at magiging maayos na siya. Humingi rin siya ng isang basong tubig. Hindi para inumin kundi para isawsaw ang isang daliri niya at mag-orasyon na naman. Matapos nga ang 5 minuto ay parang bumalik nga ang lakas ni nanay. Ewan ko kung pinapasakay niya lamang ako kasi bigla na lamang siyang lumakas. Ayaw kong maniwala kaya sinabi kong sasaglit kami na magpatingin sa doktor. At para hindi na rin ako mag-alala ay pumayag na si nanay na magpatingin. Matapos ang check-up ay wala namang nakitang kung anong sakit ang doktor kaya umuwi na rin kami. Masigla si nanay, tahimik akong nag-oobserba pero mukhang maayos na ang pakiramdam niya. Samantala ay parang wala pa rin namang nangyari sa akin. Wala akong nararamdaman na pagbabago matapos ang ritual. Natapos nga ang buong araw na masaya kami. Nagkwentuhan kami ng sobra na doon ko na lamang naisip na ang tagal na pala naming hindi nagagawa ang mag-bonding, Papa Dudut. Hindi ko pa naiisip noong mga sandaling yon na nagkakatotoo ang hula ni nanay na matatanggap ko ang panguhula sa hindi magandang pangyayari. At yun nga po ay ang pagkakasakit ni nanay. Parang wala nang pagtanggi sa utak ko dahil kinabukasan ay masaya akong nagluto. Kumain kami at nagpaalam ako para pumunta sa pwesto niya para manghula na, Papa Dudut. This is it! Handa ka na ba, Regina? Makaupo na nga ng maayos kong mga gamit ko. Tuloy! Mad? Oh, Ano? Anong mad? Wow ha! Ganda naman ang pasok mo. sino ka? Sandali, ikaw ang pumasok tapos ako ang tatanungin mo kung sino ako. Bakit ka nandito? Uy! Lakas ng tama mo ah! Nasa si Madam Daria. Anong ginawa mo sa kanya? Seryoso? May tama ka ba talaga? Sumagot ka nga. Sino ka? Unang araw ko at ang aga-aga, ikaw ang makakausap ko. Anong binubulong mo? Kinukulam mo ako, no? Mangkukulam ka? Kung mangkukulam ako, ikaw, impacto.
Umalis ka na nga dito. Pag hindi mo sinabi kung nasa si Madam Daria, tatawag ako ng pulis. Tama, tumawag ka ng pulis. Tapos sumama ka na rin sa kanila sa presinto. Doon ka magpaliwanag. Ah, mayabang ka ha? Ako? Mayabang? Pwes, ikaw, hunghang. Matapang ka pa ha? Trespassing ka na nga. Alam mo, una sa lahat hindi kita kilala. Pangalawa, ang lakas ng loob mo na mag-eskandalo dito. Iskandalo? Kalmado pa ako nito. Nagtatanong lang ako eh. Sino ka ba kasi? Ano ba ginagawa mo dito? Bakit gusto mo malaman ang pangalan ko? Kukulamin mo nga ako no? Siraulo ka, no? Hoy, kung wala kang magawa, umalis ka na at wag mong sirain ang araw ko. Sino ka ba? Ikaw muna. Sino ka ba at bakit ka nandito? Ako si Warren. Magpapahula ako. O kaya nasagot ko na. Ikaw naman. Ako si Regina. Manghuhula ako. O ngayon, alam mo na. Manghuhula? Bakit ka nandito? Iungas ka pala talaga eh. Manghuhula nga ako. Bakit dito ka manghuhula? Pwesto to ni Madam Daria. Alam ko. O bakit dito ka nga manghuhula? Anak ako ni Daria. Sa makatuwid, nanay ko siya. Ha? Talaga ba? Oo. Pasensya na. Tuwing Martes at Huwebes talaga ako nagpapahula sa kanya. Dumaan lang ako ngayong Merkules kasi nga kahapon parang hindi maganda pakiramdam niya. Kaya nung makita kitang nakaupo dyan pagpasok ko dito, akala ko kung anong ginawa mo sa kanya. Yan ang hirap sa mga tulad mong nag-a-assume agad eh. Hindi mo na kasi inaalam yung totoo. Pasensya na. Eto, dinalan ko kasi siya ng prutas. Ah, okay. Salamat ah. Sige, bibigay ko na lang sa kanya yan mamaya pag uwi ko. Sige, salamat din. Magpapahula ka ba? Oo, sana eh. Oy, siya sige, ka na. Maupo ka na. Ayoko. O ikaw ang bahala kung mas gusto mo magpahula ng nakatayo. Hindi. Hindi? Oo, hindi. Alam mo bang ang gulo mong kausap? Oo ba o hindi? Ibig ko sabihin, hindi na lang ako magpapahula. Bakit? Wala akong tiwala sa'yo. Si Madam Daria lang ang pinaniniwalaan ko. O hindi ka naman marunong manghula eh. Parang lolokohin mo lang ako. Abay, sira pala ulo mo eh. Pwede mo naman sabihin na hindi ka na lang magpapahula. Ang dami mo pang pinagsasasabi. Mabuti na yung derechahan. Diretsahan? Bakit? Close ba tayo? Yun na nga eh. Hindi naman tayo close. Kaya bakit ako magpapahula sa'yo? O pues, kung hindi ka magpapahula, umalis ka na. Kailan ba babalik si Madam Daria? Hindi na. Ano? Hindi na siya manghuhula. Retired na siya. Ano? Ang bilis naman. Bakit hindi man lang niya nasabi sa akin? Bakit? Boss ka ba niya? Hindi. Pero regular ako nagpapahula sa kanya. Pwes, yun ang katotohanan. Retired na si nanay sa panguhula. Hindi pwede yun. Aba, sino ka naman para magdesisyon kung anong pwede at hindi pwedeng gawin sa buhay namin? Kanino na ako magpapahula nito? Ako na nga manghuhula dito. Kung ayaw mo sa akin, edi maghanap ka ng iba na hindi ka lolokohin. Mabuti pa nga. Sige na. Alis na ako. Lakas ng tama nun ah. Papadudot, sabi ko na nga ba na hindi maganda ang lugar na yon. Kakaumpisa ko pa lamang ng araw at ang unang-unang taong makakausap ko ay masama pa ang ugali. Pero wala akong magagawa, kailangan kong pangatawanan ang pangako ko kay nanay. Nang makauwi ako ay excited si nanay na malaman kung kumusta ang unang araw ko. Siyempre ayokong mag-alala si nanay kaya sinabi ko na lamang na naging maayos naman ang lahat. Hindi ko ikinuwento ang engkwentro ko kay Warren kasi may mga nagpahula naman na okay. Kahit may duda si nanay sa mga sinasabi ko ay natuwa na lamang siya. Ang importante naman sa kanya ay tinanggap ko ang pangarap niya. Kahit buwisit ako noon kay Warren na yon, ay binigay ko pa rin kay nanay ang dinala niyang prutas, papadudot. Natuwa si nanay at ibinida sa akin ang hambog na yon. Kunwari ay interesado ako pero pasok sa kanan, labas sa kaliwang tenga lang ang nadidinig ko sa mga papuri ni nanay kay Warren. Natapos ang gabing yon ay saka ko naramdaman ng pagod at nakatulog kaagad. Ewan ko ba kung bakit ang aga ko ding gumising. Parang may nagpapataas ng enerhiya ko para pumunta doon sa pwesto para manghula. Hanggang sa araw-araw na akong nandoon at isinasabay ko sa araw ko ang patuloy pa rin na paghahanap ng trabaho. Siguro naman pag nakahanap ako ng trabaho ay hindi na ako mapipilit ni nanay. Kasi ganon din yung nangyari dati. Pilit siya ng pilit sa akin pero nang magkatrabaho ako ay tinigilan na niya rin ang pangungulit.
Sa araw-araw na nandun ako sa pwesto ni nanay ay nabubwisit lamang ako sa dalawang partikular na araw. Yon ay ang Martes at Huwebes. Dahil yon ang mga araw na nagpupunta si Warren. Laging hinahanap si nanay at magpapahula daw siya. Lagi ko ring sinasabi na ako nga ang manghuhula doon sa pwesto. Kaya lagi rin niyang sinasabi na hindi raw siya naniniwala sa akin. Kundi ba naman talaga malakas ang tama noong si Warren? Ilang beses na siyang bumalik sa mga nasabing araw para hanapin si nanay at lagi siyang nabibigo. Sa araw-araw na pagpunta niya at pagsasagutan namin ay lagi naman siyang may dalang prutas para kay nanay. Ako naman kahit nabubwisit sa lalaking yon ay tinatanggap ang bigay niya. Kasi para naman kay nanay yon. Sa paulit-ulit na pagbalik niya ay parang unti-unti siyang nagbabago. Bumabait na siya at hanggang sa isang araw ay nagpahula na rin siya sa wakas. Pero dahil hindi maganda ang mga nararamdaman ko kaya sinasabi ko sa kanya, ayun, nagalit siya Papa Dudut. Masyado daw akong negatibo, hindi daw katulad ng nanay ko. Pero balik pa rin siya ng balik hanggang sa tumahimik na lamang siya at tinanggap na lamang kung ano ang hula ko. Hindi namin namalayan. Dumating ang isang pangyayaring hindi inaasahan, Papa Dudut. Good morning! Uy! Good mood din sa'yo. Ha? Anong ha? Sabi ko, good morning din sa'yo. Ah, okay. Parang iba kasi yung nadinig ko. Huwag mo nang sabihin kung bakit ka nandito. Hulaan ko. Papahula ka, no? Hindi. Hindi? Ay teka, Miyerkules pala ngayon ah. Kakapunta mo lang kahapon. Bukas pa uli yung schedule mo. Oo. O bakit nandito ka? Wala ka namang customer eh. Wala nga, obvious naman 'di ba? O joke lang yun ha, baka mapikon ka na naman. Hindi ako mapipikon. O bakit ka nga nandito? Eto, may dala akong bulaklak sa kaprutas. Ah, okay. May bulaklak? Bago yan ah. Salamat, bigay ko na lang kay nanay mamaya. Magugustuhan niya yan. Ay, yung prutas lang nga sa nanay mo. Para kanino tong bulaklak? Sa kapitbahay namin. Palabiro ka pala? Oo, hindi mo lang napapansin. Kasi nga dati, laging mainit ang ulo mo sa akin. Yun nga ang dahilan. Dahilan ng… Ng pagbibigay ko ng bulaklak. Pasensya ka na sa akin dati ha. Ah, okay. So, sa akin pala tong bulaklak. Hindi, sa kapitbahay nyo. Ha? Minsan pala, mapaniwalain ka. Joke lang yun. Para sa'yo yung bulaklak. Pasensya ka na talaga sa ugali ko dati ha. Kalimutan mo na yon. Ako din naman di naging magandang ugali ko dati. Oo nga, sobra. Ano? Oh, joke lang, huwag mapikon. Nakakatawa ka rin pala, no? Hindi ko lang napansin. Yun lang ba ang hindi mo napansin? Meron pa bang iba? Itsura ko. Bakit? Anong meron? Wala. Oh, ikaw naman ang mapaniwalain. Joke lang yun, ha? Siyempre, kitang-kita naman ang kagwapuhan mo. Kaya iwasan mo ng pagsusungit para mas mapansin yung itsura mo. Salamat. Oh, Nay! Madam Daria? Parang gulat na gulat kayo. May ginagawa ba kayong kung ano? Nay, ano ba? Kasi yung gulat ninyo kakaiba eh. Nagulat ako kasi bakit kayo nandito? O ikaw naman Warren, bakit ka nagulat? Kasi ngayon ko na lang uli kayo nakita. Gumanda ba ako? Sobra po. Sige, mag-utuan kayo. Ikaw anak, basag trip ka rin eh, no? Nakakatawa yung basag trip ha. Tawang-tawa ha. O teka Nay, bakit nga ba kayo nandito? Bakit? Bawal na ba? Nay, nagtatanong ho ako na maayos ha. Pikon lang? Kasi nga nababato ko sa bahay. Saka gusto kong makita kung kumusta na itong pwesto at kung kumusta ka na. Nandito ka na rin lang, Warren. Kukumustahin na rin kita. Mabuti naman po ako. Hindi ka ba pinababayaan ni Madam Regina? Naku, hindi ho. Parang kayo lang tong anak nyo. Alagang-alaga ako. Nay, huwag mo nga akong tawagin Madam Regina. Anong itatawag ko sa'yo? Manang Regina. Tawag ko sa kanya, Reg. Wow, may tawagan ha? Ikaw, Reg. Anong tawag mo sa kanya? War?
Nay, ano ka ba? Nakakahiya. Nakakahiya ang alin? Wala! Ay! Papadudot, inis na inis ako kay nanay sa panunukso sa amin ni Warren. Pero kahit naiinis ako ay hindi ako nagalit. Ewan ko nga po kung bakit. Hindi ko din naman po alam kung ano talaga ang nararamdaman ko. Dumating pa ang mga araw na patuloy ang panunukso ni nanay habang si Warren naman ay nagsimula ng manuyo. Hanggang ayun na nga po, nagsimula ng manligaw si Warren sa akin. Hindi nagtagal ay sinagot ko naman siya at sa ngayon ay mag-iisang taon na ang relasyon namin ni Warren. Masaya kami, lalo na ako dahil sa sobrang mapagmahal si Warren, kaya lalo ko rin naman siyang minahal, Papa Dudut. Dalawa na kami ni nanay na nanguhula doon sa pwesto. Si nanay, Lunes hanggang Biyernes. Ako naman ay tuwing Sabado at Linggo. Opo, Papa Dudut. Bukas na kami buong isang linggo pag weekend po kasi ako. Kasi may trabaho na ako mula Lunes hanggang Biyernes. Ewan ko ba pero parang hindi ko na maiwan ang panguhula. Tama po si nanay. Para sa akin ngayon. Pero si Warren hindi na nagpapahula ng Martes at Huwebes. Kasama ko na siya doon pag Sabado at Linggo dahil tulad ko ay day off din niya ng weekends. Kahit nanguhula ako ay may quality time pa rin kaming dalawa. Dahil umaga at hapon na lamang kaming nagkikita pagtapos ng trabaho tuwing Lunes hanggang Biyernes kaya sinusulit namin na ang buong araw ng Sabado at Linggo na magkasama kami. Wala na rin naman pong naging problema si nanay sa kalusugan niya. Kasi masaya siya sa ginagawa niya, isa pa po ay hindi na kami nai-stress pareho para magpilitan gaya ng dati. Kasi tanggap na tanggap ko na ang pamana ni nanay. Papadudot, nagkatotoo po talaga ang hula ni nanay kay Warren. Kasi nagkatotoo ang hula ni nanay na magkakaroon siya ng karelasyon. Na sa una ay magkakaaway pero magkakasundo din pagdating ng panahon. Papadudot, may palaging nakikita si nanay na kulay pula kapag hinuhulaan niya si Warren noon. Dahil mas nauna ang saya ay hindi na namin inisip yon. At saka na lang din po namin namalayan na araw po pala ng mga puso noong maging kami ni Warren. Yun po pala ang kulay pula na laging nakikita ni nanay sa hula niya. Ang Valentine's Day. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagpili ng aming kwento. Ito po ay hindi hula ha, kundi sigurado ako na #1 ang Barangay Love Stories sa puso ng mga Pilipino. Proud ka-barangay po ako, more power sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso't ka-barangay, Regina. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever